Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ano naman ako ngayon, tutorial. Nakaraang araw ay kahapon o nung isang araw, ang naituro ko is ang ng alphabet, Arabic alphabet. Okay? Kung ano yung itsura ng Arabic alphabet at kung ano yung sounds. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano tutunog ang alphabet at paano ang vowel ng alphabet. Okay. Dito na tayo. Sana ang lahat ng naituturo ko dito, sana mapakinabangan ng iba. Sana magkaroon ng pag-aaral ang kapwa ko na hindi pa marunong sa Arabic. Okay. So, ito na tayo kung paano tunugin ang isang letra ng Arabic. So, dito na naman tayo sa alif. Alif naman tayo. Ang alif, ganito pala. Ang vowel ng Arabic is kasra. Dito naman sa baba, dhamma. Ito, fatha. Sorry. Tao lang nagkakamali. Okay. Fatha, kasra, dhamma, sukun. Ibig sabihin ng sukun, parang wala siyang kumbaga sa is silent. Hindi, iba yung silent. May tunog din siya, kaya lang walang vowel. Ganito. Ang alif lalagyan ng fatha. Ayan, fatha. Diyan ilalagay sa taas yung fatha na ganyan. Ganyan siya. Ang tawag dito is fatha. Yan ang vowel sa Arabic, vowel. 'Di ba ang vowel sa English ay a, i, o. Ganyan ang vowel sa English, 'di ba? Ang sa Arabic ganyan. Ganyan, fatha, kasra, dhamma, sukun. 'Di ba sa English walang sukun? At saka yan, 4 lang sila ang meron. Dito sa English 5. Kaya magkaiba sila. Okay. Tuloy tayo. Ang alif malagyan ng fatha, magiging ang tunog niya is a. Ang tunog ng alif na may fatha. A. Pag kasra naman, ganito. Itong ambya, ang tawag kasi dito sa ito is ambya. Yung ambya na nakalagay sa alif. Ngayon, pag nilagyan ng kasra, dito naman sa baba siya, magiging ang sound, ang tunog niya is i. A-i. Okay. Pag dhamma naman, pangit. Pag dhamma naman,
Ang mailalagay kay alif is magiging O ang tunog. Magiging sounds niya O. O. A, I, O. A, I, O. Ito, fatha, kasra, dhamma, tapos, ito, sukun. Sukun ito, fatha, kasra, dhamma, sukun. Magiging tunog nito, a, a. Okay? A, ang tunog ng alif na kasra. A, a, ganun. A, I, O, A. Yun ang tunog niya. Okay. Alif na may fatha, ang tunog ay A. Alif na kasra, ang magiging tunog niya is I. Tapos alif na dhamma, ang magiging tunog niya is U. U. Sukun naman, sukun ganito. A. A. Okay. Next tayo, alif. Ang kasunod ng alif sa alphabet is ba. Ba. Ayan, kasi apat-apat eh. Ang ba, lagyan ng fatha, ba pa rin. Hindi siya nabago. Ba pa rin siya, ba. Pag kasra naman, dito, B. B. Pag dhamma naman, dhamma, ang tawag dyan, dhamma. Dhamma. Bo. Ba, bi, bo. Ayan naman si sukun. B, b, ba, bi, bo, b. B, b, si kasra, ay sukun. B, ba, bi, bo, b. Okay. A, I, O, A. Ba, bi, bo, b. Okay. Ba, bi, bo, b. Kasra, ay fatha, kasra, dhamma, sukun. Ba, bi, bu, b. Okay, next tayo na letra sa Arabic alphabet, ang ta. Okay. Ang ta, lalagyan natin ng fatha, ganun pa rin siya. Ta pa rin yun, ta. Pag kasra naman, tunog niya ti. Pag dhamma naman, tu. Pag kasra ay sukun, t. 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 Okay. Ta, ti, to, t. Okay. Ta, ti, to, t. Sana makasabay kayo na kung sino yung makakapanood ng aking video na ito. Sana masabayan nyo ako para kayo'y matuto. Okay. Ta, ti, to, t. Okay, balik tayo. A, I, U, A. Ganun. A. Ba, bi, bu, b. B. Ta, ti, to, t. T. Okay. Next tayo. Sunod sa ta, alif, ba, ta. Ang sunod is sa. Yung tatlong tuldok. Ayan. Yan yung tatlong tuldok.
Okay. Ang sa na fatha, sa pa rin siya. Sa. Yung sa, ang pag-pronounce niyan, sa, parang yung dila na medyo na ano ng ngipin. Ganyan siya. Sa. Sumisingaw siya. Sa, si, su, kakatawa eh. S, 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 sa, si, su, s, sa, si, su, s. Okay. Bali, ano na tayo? 4 na letra na. 4 na letra na tayo. Okay. Yung pang-5 letra na Jim. Okay. Ito naman si Jim. Pag nilagyan mo ng fatha, nababago ang tunog. Katulad ni Alif. Si Alif, nabago ang tunog niya nung nalagyan siya ng fatha, kasra, dama at saka sukun. O, naging a, i, o, a. Itong ano na ito, tatlo, medyo hindi sila nabago ng ano. Okay. Ang Jim na letra, pag nilagyan mo ng fatha, magiging ja. Okay. Jamilun. Jariya. Yung ganun, parang ganun. Jamilun, jariya. Okay. Pag kasra naman, dito sa baba, G. Ang magiging tunog niya, G. Ja, G. Oh, okay. Alam na niyo ituloy. Ja, G, Ju. Ja, G, Ju. J. Ganun. Pag sukun, J. Hujaj. J. Jad, J. Okay. Ja, G, Ju, J. Okay, sana nakakasabay kayo, naiintindihan nyo kung paano ko binibigkas, at kung may mga ano naman, pwede naman kung sino yung marunong, pwede namang mag-correction kung ano yung ano, kasi ito itinuturo ko kung ano yung nalalaman ko, kung ano yung alam kong way ng pag pronounce ng mga letra, Arabic letter, alphabet. Okay? Ja, Ji, Ju, J. Okay? Next tayo. Sunod sa Jim. Ganyan din siya. Ganyan din siya, kaya lang, yan si ha, na walang tuldok, walang tuldok. Kasi di ba tatlo sila? Wait lang, ulitin ko kasi para magtaas siya. Okay. Wala lang tuldok ito. Hindi katulad nito, may tuldok. Ito, ang tawag sa kanya, ha. Ngayon, pag nilagyan mo ng fatha, ha pa rin siya, ha. Pag nilagyan mo ng kasra dito sa baba, magiging hi. Hi. Parang medyo tuyo ang lalamunan pag binasa itong ano, ha. Ha. Ganun, ha. Hi, hu, parang Ahmad, parang gano'n, ha,
ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ang hirap. Ang hirap. Parang, halimbawa ng Ahmad. Yun, ha, ha, ha. Yun. Okay. Next. Ganun pa rin ang itsura, pero may tuldok lang siya. See? Okay. Ito naman, 'di ba? Tatlong letra 'yan. Pare-pareho sila. Ang tuldok ni Jim nasa baba. Ito naman si Ha, walang tuldok. Ayan lang ang tandaan nyo. Yung pagkakaiba, doon nyo i-memorize yung letra sa itsura nila. Halimbawa ni Jim. Tandaan, si Jim, basta may tuldok siya sa baba, yan ay Jim. Pag wala namang tuldok, yan naman si Ha. Ito naman si Ha. Si Ha, parang medyo basa ang lalamunan sa pagbigkas nito si Ha. Pag nilagyan ng patha, magiging Ha pa rin. Ano ba yan? Sumingaw na tuloy. Ha pa rin siya. Pag kasra, magiging Khi. Khi. Pagka dhamma, Hu. Ako. Parang ganun. Hu. Pag suko naman, parang ganun. Para ka lang ganun. Yan ang tunog ni Ha. Duh. Ganun siya. Ha, Khi, Hu, Kh. Okay. Balikan natin. Kasi, buburahin na natin itong para magawa natin yung kasunod na letra. Okay. Tandaan ha. Fatha na alif is A. Kasra na alif is I. Dhamma na alif is U. Sukun na alif is A. Okay. A, I, O, A. A, I, O, A. Okay, dito naman tayo. Madali lang naman to eh. Itong ba, bi, bo, B. Ba, bi, bo, B. Ba, bi, bo, B. Okay, next. Ta, ti, to, t. Ta, ti, to, t. Sa, si, so, s. Okay. Sa, si, so, s. Ja, ji, jo, j. Ja, ji, jo, j. Ja, ji, jo, j. Ha, hi, ho, ha. Ha, hi, ho, ha. Ha, hi, ho, ha. Ha, hi, ho, ha. Okay. Ha, hi, ho, ha. Okay. Ngayon, buburahin ko na ito at pupunta naman tayo sa next na letra. Okay. Naisip ko itong gawin kasi may mga kasamahan ako, mga kasama ko sa pag-aaral sa Aqua Tunisa, gusto nila magpa-tutor sa akin. Sabi ko, kung gusto nyo, punta na lang tayo sa bahay. Kaya lang, gabi lang ang oras ko. Kasi may trabaho rin ako sa araw. Nung naisip ko itong gawin para naman
hindi na nila kailangan pumunta dito. At pwede na nilang aralin. Parang ganun din. Parang tinuturuan ko rin sila. Kaya nag-effort ako bumili ng ganito para lang makapagturo, makapag-tutor. Dalawa ang ano ko, pamunas ko eh. Yun nga lang, hindi ako nakabili ng pambura. Sana may mag-sponsor na medyo malaking blackboard. Okay. Natapos tayo sa ha. Ha. Ang sunod na letra sa ha is dal. Ganito yung dal. Yan ang dal. O ganyan. Parang tainga lang siya. Pagkagawa ng dal. Parang tainga. Isipin mo na lang, tainga mo yan. Okay. Ang dal, nalagyan natin ng fatha, magiging da. Da. O, sunod, di. Sunod, do. O, ang bilis o. D. Pagsuko naman. Fatha, kasras, dhamma, sukun. Laging tandaan, yung vowel ng Arabic is fatha, kasra, dhamma, sukun. Pero, meron pang mga ano, na saka ko na lang ituro pag medyo maano na ito, na meron pang ibang mga kasama sa vowel ng Arabic. Tulad ng tasdid. Saka, ano nga ba yung isa? Okay, meron. Basta ganun meron. Okay. O, madali lang to, di ba? Da, di, do, d. Yan yung dal. Sa alipan, dal siya dal. Pero, nung nilagyan natin ng patha, nagiging tunog niya ay da. Ito naman, di. Do, d, da, di, do, d, da, di, do, d. Okay? Next tayo na letra is ganito, ra. Ay, sorry. Hindi pala. Meron pa pala eh. Oh. Ganito pa rin ang itsura niya, kaya lang may tuldok naman siya. Parang tainga pa rin siya, kaya lang may tuldok. Yan yung zal. 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 Okay? Zal. Ang zal, pag nilagyan mo ng patha, magiging za. Za. Ha? Za. Huwag masyadong mabigat. Medyo magaan lang ang pagkasabi ng za. Kasi merong katulad nito na yung medyo mabigat ang pagkasalita, pagka-pronounce. Yun, mamaya, pagkatapos nito. Za, zi, zu, z, z. Za, zi, zu, z. Za, zi, zu, z. Okay. Pag naano mo na, madali na lang din kasi nasusundan mo na yung ano eh. Pag nalaman mo na dito sa unahan, tuloy-tuloy mo nang malalaman. Pag nakikilala mo na si bawel, inshallah, tuloy-tuloy mo nang maintindihan. Okay. Dito naman tayo kay ra. Ganyan naman, medyo mahabang yan ang tawag diyan, ra.
Ha? Pag ganyan ang style niya, ra. Si ra, may fatha, ra. Ri. Ru, r. R. Ra, ri, ru, r. Ra, ri, ru, r. 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 Kamar. Mga ganon. Kamar. Okay. Ra, ri, ru, r. Ra, ri, ru, r. Okay. Ito, si ra, walang tuldok. Parang ganun. Walang tuldok. Tapos, ito may tuldok. Meron ding isang ganyan na may tuldok. Kasi pa kaya. Okay. Ang haba. Okay na yan. Mahaba, oh. Uwasan ko kasi ang haba. Sana shoot kong pambura. Iksiyan ko na lang, ha. Kasi baka may hindi magkasya yung ano ko. Yung natitirang letra. Pari. Ito yung fatha. Ha? Fatha nito. Kasi sorry. Itong fatha andito. Ito naman si kasra. Andito. Yung si ri. Ru. R. Ngayon, dito tayo sa may tuldok. Ito yung zay. Ito, medyo magaan. Zal. Za, zi, zu, z. Ito naman, fatha, za. Zi. Zu. Z. Parang pangit yung pagkasulat ko, ah. Medyo pahigayin ko ito, ha. Kawawa naman, nakatayo. Okay. Ay, sorry. Maabot sa kasama niya. Okay. Za, zi, zu, z. Kawawa naman ito. Okay. Ito yung kasra. Kasra ni ra. Nagiging re. Ra, ri, ru, r. Za, zi, zu, z. Okay? Next na tayo ng letra. Anong oras na? Messages na pala. Okay, next na tayo na letra. Okay. Ito yung sin. Ha? Sin. Ang tawag sa kanya sin. Ang sin, pag nilagyan ng fatha, magiging sa. Pag kasra naman, si. Pag dhamma, su. Pag sukun, s. Sa, si, su, s. Sa, si, su, s. Sa, si, su, s. Yan si sin. Sin ang ano sa alipan, alphabet, sin. Pero nung nilagyan natin ng fatha, nagiging sa. Tapos kasra, naging si. Pag dhamma, su. Sukun, s.
Okay. Dito naman tayo, next naman tayo. Ganun pa rin ang itsura, pero ito, may tuldok naman siya 3 beses. Liit. Ay, naku, parang hindi magkasya. Ulitin ko muna isulat to ha. Wait lang ha. At hindi sila magkasya oh. Ganun pa rin naman. Liliitan ko lang. Ganun din. Pero medyo maliit na. Oh. Ganun pa rin ah. Wait. Wait lang ah. Yung mga humahabol magsulat. Dito na lang natin sa baba. Kasi hindi magkakasya. Basta 3 tuldok yan ah. Pangit eh. Okay. Yan naman, ang tawag sa kanya si Shin. Shin. Ha? Ito sin. Sin. Ito naman, shin. Shin. Pag nilagyan ng patha si sin, si shin, magiging siya. Siya. Okay? Siya. Ito, sa. Ito naman siya. Parang si Sharon. Ganun. Sharon Cuneta. Parang ganun. Siya. Pag kasra, she. She. Ha? She. Pag dhamma naman, shu. Ha? Shu. Pag suko naman, she. 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 Parang ganun. She. Ha? She. Parang rush. Wash. Parang ganun. She. Ha? Siya. She, shu, siya, she, shu, ay, sh. Okay. Aha. Next naman tayo na letra. Okay, ito naman si Sod. Sod, yan yung tawag sa kanya, sa alphabet, Sod. Pero pag nilagyan natin ng patha, magiging So. So. O iba na naman ang tunog ha, So. Parang yung style ng bibig, pa-iba-iba. Katulad nito, Shin. Shin. Ito naman, sin. Sin. Ito, shin. Ito naman, yung 3 tuldok na sa naman. Doon naman sa naiipit sa, parang sumisingaw sa gitna ng ngipin. Ganyan, sa. Yung 3 tuldok yun na, parang ba. Okay. Ngayon, ito, so. So. Ha? Sa, si, su, su, s. Sa, si, su, s. Sa, si, su, s. Ang hirap magbigkas kung hindi mapapractice ang dila sa pagbigkas ng Arabic alphabet is mahirap. Kailangan parang nai-exercise yung dila. Kasi katulad niya,
sa, si, su, su, siya, shi, shu, sh, sa, si, su, s. Di ba? Samantala pa halos yung tunog, pero pag sa nababago yung ng dila o di kaya sa bibig nababago. Kaya dapat ma-training yung dila kasi minsan yung iba parang ang hirap nila magbigkas kasi hindi pa natitraining yung mga dila. Okay. Sa, si, su, s. Okay. Ito naman ang niya, may tuldok naman siya. Ito dapat kasra, sukun. Okay. Pareho sila, pero yan yung may tuldok. Ang may tuldok, ang tawag sa kanya sa alphabet is udod. Udod. Ayan. Sabi ko sa inyo, mahirap talaga magbigkas ng Arabic alphabet. Kasi ito, udod. Dod. Pero, pagka inaral nyo ng mabuti yan, talagang walang natuto agad. Okay, lahat ng natuto, inaral mo na yung kanilang pinag-aralan. O kaya sana sa mga naituturo ko, sana mayroong makagawa. Okay, sa mga manunood. Okay. Ang dod na fatha is do. 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 Pag kasra, di. 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 Dhamma, yan, dhamma. Yan siya, dhamma. Ganyan nun. Yan, yung dhamma. Kaya lang, darating tayo dyan sa pagdikit-dikit. Pag ko na, halimbawa, natapos ko ito, ang isusunod ko naman gagawin sa inyo is kung paano gumawa ng word na gamit ang alphabet. Okay. Bod na fatha, magiging do. Bod na kasra, di. Di. Bod na dhamma, do. Do. Okay. Ang suko naman, do. O do. 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 Kaya mahirap. Yung style ng nangyayari sa dila, nagagamit lahat yan, yung ngipin, dila, gano'n, lalamunan, sa pagbigkas ng Arabic alphabet. Okay, balikan natin to, para burahin ko na naman ito, para may sunod naman natin yung ibang letra. Okay, kasi ilan pa ang natitira. Okay, do. Ano ba yan? Namali ako. Sorry. Da, di, do, de. Magkaiba sila nito Ito, do. Do. Ito naman da, di, do, de. Da, di, do, de. Ito naman, do, do. Parang yung muso. Do. Do, di, do, do. Akala nyo magkapareho ang sounds, hindi na sa pag ng dila, kasi ito da, di, do, de. Pwedeng open ang bibig katulad nito,
da, di, do, de. Okay. Ito naman, do, di, do, de. Ha? Tingnan nyo na ano yung nababago yung ano ng mukha, ng bibig. Okay. Ito naman si zal. Zal. Si zal naman, zal. Za, zi, zu, z. Za, zi, zu, z. Okay? Z. Zalika. Zalika. Ganun. Za. Za. O. Ra. Ra. Ri. Ra. Ri. Ru. R. Ra. Ri. Ru. R. Okay. Ito. Za. Za. Zi. Zu. Z. Za. Zi. Zu. Z. Okay. Sana maintindihan nyo kung paano ko bigkasin para naman konting ano na lang matutunan nyo rin. Okay. Sin. Sa. Yan. Sa. Yan na. Open na. Open ang ano ko Sa. Si. So. S. Sa. Si. So. S. Open siya. Sa. Si. So. S. Ito naman, yan, siya, she, shu, sh. Okay. Siya, she, shu, sh. Bangit sura Hirap ganuhin. Okay. Dito naman tayo sa sod. At ito, so, si, so, si, so. Okay. Do, di, do, d. Do, di, do, d. Okay ba sila Da, di, do, d. Ito, hindi siya mahirap. Ito ang mahirap. Do, di, do, d. Okay, next tayo buburahin ko muna para may ano natin yung kasunod. Siguro hanggang dito lang muna yung kasi medyo napapagod na rin yung lalamunan ko. Sa next naman ng video ko tatapusin yung natitirang letra. Okay? Sana may natutunan kayo sa mga manunood ko. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang tutorial kung paano patunugin ang isang Arabic alphabet. Okay, hanggang dito lang muna ang aking tutorial video kasi medyo nakakaano rin ng boses. Baka mamaya maubusan ako ng boses. Okay? Sukran. Thank you sa inyo. Thank you for watching. Sana panuorin nyo lagi. Okay? Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.